Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Welcome back to my channel. So for today's video guys ay sasabihin ko naman sa inyo at isi-share kung bakit Toyota Fortuner ang ating napili, bakit hindi ibang brand. So magbibigay ako sa inyo ng ibang reason, ng ilang reason kung bakit Fortuner ang pinili natin. Yun guys, unang-una syempre is tumingin ako sa brand Toyota. So since dating ang dati nating sasakyan is Toyota din, so sedan yon, Altis. So base sa experience ko kasi sa ating Toyota Altis, after almost 9 years of ownership, wala tayong na-encounter na kahit anong problema, especially doon sa engine. So ang pinalitan lang natin doon is yung mga consumable like yung battery, then yung ating mga tires. So one time lang naman tayo nagpalit ng tires natin. Then yung battery siguro mga 2 times. Ang lifespan kasi ng battery is ideally nasa 2 to 3 years lang kasi yan eh. So bihira lang yung battery na nag-exceed ng more than 3 years. Bukod doon, wala na tayong ibang na-encounter na problema. That's why Toyota pa rin yung first choice natin nung nag-decide tayo na mag-upgrade ng sasakyan. So yun nga, ito nga yung ating SUV. So yun nga, number 1 is yung reliability nga. Pagdating sa reliability, talagang trusted brand yung Toyota, kaya yun ang napili natin. Then pangalawa guys is yung maintenance cost. Kasi marami din naman akong kakilala na ang gamit na sasakyan is yung ibang brand. Meron diyang Ford, may Mitsubishi, meron ding Isuzu. So naikukwento nila na talagang may kamahalan kapag nagpapa-PMS sila or yung tinatawag na periodic maintenance system, yung check-up sa kasa. Then kasama dun yung change oil na which is napaka-importante sa ating mga sasakyan, no? Kasi mostly ang nagre-range yung kanilang maintenance cost 10,000 and above eh. Sa kasa yun guys, hindi ko lang alam sa mga talyer kung magkano sa kanila kapag SUV. So dito sa unit natin, free pa naman siya hanggang 20,000 kilometer, pero makikita ko rin naman yung amount kung magkano yung naging charge. So yun nga, nagre-range lang siya ng 4,500 up to 5,500. Nasa ganun lang yung price range ng ating PMS. Yun, maintenance cost yung pangalawa sa dahilan kung bakit na Toyota Fortuner yung ating pinili, no? Then pangatlo guys is yung spare parts availability. So kung i-compare nga sa ibang brand, no, may mga nakikita, nababasa at nakakausap ako na nakaka-experience sila na matagal yung kanilang unit na nag-i-stay sa kasa dahil yung parts na kailangan para doon sa kanilang unit is hindi pa available or matagal dumating. At yung iba pa nga is sobrang mahal nung pyesa. May kamahalan talaga. So compare nga sa Toyota, since napakadami na ng gumagamit ng Toyota brand, kaya hindi rin mahirap din sa pyesa dahil almost kahit nga dun sa mga auto shop dyan sa
hindi lang sa kasa, siguro majority ng spare nila is for Toyota brand. So yun nga, ang isa kong example dun sa isa kong video, yung mga Toyota Vios nag top selling sedan yan eh, and mostly ginagamit nila sa taxi, kaya hindi hirap sa spare parts availability. So bukod sa laging nandyan yung spare, affordable din yan, affordable din yung mga parts. At ang last guys, ang pinaka nagustuhan ko talaga sa unit na to is yung kanyang looks. Yes guys, kasi yung forma niya talagang sobrang aggressive. So lapat per side talaga ako sa forma ng Toyota Fortuner. Kasi kahit tingnan nyo guys, kahit na hindi mo siya i-dress up, kahit paglabas pa lang ng kasa, yun na yung kanyang forma, wala ka na halos dapat babaguhin. Kasi sobrang ganda talaga niya. Para sa akin ha, sobrang angas niya, sobrang macho ng looks, sobrang aggressive. Kaya talagang gustong gusto ko tong unit na to. Meron naman akong mga number 2 na option, number 3, pero number 1 talaga sa akin ng Fortuner dahil sa kanyang looks. So bago ako nag-decide na ito ang piliin ko, yung Toyota Fortuner, is may mga sinalihan akong group sa Facebook, then common na comment nila is yun nga, mas marami ang may gusto sa Toyota Fortuner compare sa ibang brand. Although may kanya-kanya silang pros and cons. So pag tinignan ko yung mga reviews is talagang lamang yung Toyota Fortuner kung ikukumpara mo sa ibang SUV competitors. So ayun guys, yung ilan sa ating mga ginawang reference para makapag-decide nga tayo na ang kunin natin is itong Toyota Fortuner. So syempre lahat naman merong pros and cons. So yun nga, ang ibang hindi nga masyadong nagustuhan ng Fortuner owner is medyo sa pagdating sa suspension, medyo may matagtag ng konti itong Fortuner kung ikukumpara mo naman sa ibang SUV, no? So yun nga, ang iba, ang ginagawa naman nila is nag-upgrade sila ng suspension kit para mas komportable. Pero sa akin, ano naman, tolerable naman yung kanyang pagkatagtag. So far, para sa akin, okay pa rin yung suspension niya. So overall, na score ko dito kay Toyota Fortuner is, kung i-rate ko from 1 to 10, siguro para sa akin na nasa 9 siya, 9 guys. So syempre meron pa rin namang ibang disadvantage. So yun lang guys. Sana nakatulong kung kayo ay nag-iisip or namimili pa rin ng SUV na kukunin nyo. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. So para sa more reviews pa ng ganitong unit, please huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like and share ng ating video. So see you sa next video guys. Thank you for watching. Bye bye.